Una sa lahat, Di na nga kayo matalino eh. Sama pa ng ugali. Wala kayong mararating. live stream ng gurong galit na parang gusto ng manakit, pinagpiestahan online. Mga estudyante niya, pinagsalitaan ng masasakit. Ang kakapal ng mga mukha nyo! Ingrato, galing squatter. Department of Education, pinagpapaliwanag ang teacher. Ang buong detalye kung binabalitang yan, alamin maya-maya lamang. Magandang gabi Pilipinas, sa Frontline Tonight. Disgrasya sa kalsada. Jeep tumuob sa dalawang nakamotosiklo sa Ternate, Cavite. 3 ang patay. Pabrika ng toyo sa Novaliches nasunog. Isa pang sunog sumiklab din sa Las Piñas. Maginang balikbayan sa Tayabas, Quezon, pinatay raw sa saksak, sakal at palo sa ulo. 4 na suspect tukoy na. Mensahe para sa mga alien, ipapadala mula Earth papuntang Jupiter. Ano kaya nilalaman yan? At andito na si Chito, ang inabang musical na hango sa parokya ni Edgar. Makapal ang mukha, ingrato at wala kayong mararating. Sino magkakalang galing ang mga masasakit na saltang yan sa isang guro? Sinabi po yan ng isang high school teacher sa kanya raw mga estudyante. Kaya naman pinagpapaliwanag siya ng Department of Education. Nasa frontline na balitang yan si Faith Del Mundo. Ang kakapal ng mga mukha nyo! Di na nga kayo matalino eh. Sama pa ng ugali. Wala kayong mararating. Ingrato. Galing squatter. Galit na galit, parang gustong manakit ng high school teacher na yan. Ay, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad yung wala pa namang nararating sa buhay. Ang paninermon niya sa kanyang mga estudyante ni livestream pa niya kaya viral ngayon. Hindi naman malinaw kung ano bang ginawa ng mga estudyante para pagsalitaan sila ng ganyan ng kanilang guro. Basta ang himutok ni teacher, hindi raw siya nirespeto. Kakalimutan niyo yung boundaries niyo. Una sa lahat, hindi niyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Maraming netizen ang bumatikos sa guro, pero meron din namang kumampi sa kanya. Kinumpirma ng Department of Education na isang high school teacher mula sa Metro Manila ang nasa viral video. Nag-issue na sila ngayon ng show cause order sa guro para magpaliwanag. Within 72 hours, magsasambit yung teacher ng kanyang explanation, and that will be the basis of the creation of a committee that will ascertain whether they will proceed with the fact-finding investigation or not. Posibleng masuspende o matanggal sa serbisyo ang guro depende sa kalalabasan ng investigasyon. Sa Child Protection Policy ng DepEd, anumang gawain o salita na makakapagpababa sa dignidad ng isang bata ay kinokonsiderang child abuse. Ang Teachers Dignity Coalition hindi raw kinukonsenti ang paninermon at masasakit na salitang sinabi ng guro. Pero wag naman daw sanang husgahan kaagad ang teacher. Hindi namin nakikita na ito ay tama, in fact mali, na pagsabihan mo ng masakit na salita, ng abusive na mga words, yung mga bata, it's at the very least demeaning. Yun po yung tingin namin diyan. Inaangkat pila namin sa ating mga kababayan, wag naman agad husgahan, We really don't know ano ba yung extent, paano ba siya sinasabi niyang binastos or whatever, Sa kabilang banda, tingin ng grupo ay dapat na ring i-review ang child protection policy ng DepEd, lalo trabaho rin ng mga guro na disiplinahin ang kanilang mga estudyante. Kaya umaasa ang TDC na hindi basta-basta makakasuhan o masisibak ang nag-viral na guro. Sa ngayon, pinayuhan ng grupo ang mga guro na iwasan muna ang paggamit ng social media sa loob ng klase. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Arestado sa entrapment operation ng mga pulis ang isang lalaking sangkot sa sextortion sa Guagua, Pampanga.
Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, nangikil ang suspect sa isang estudyante para hindi ikalat ang kanilang maseselang larawan at video. Sa pananakot na yan, nabudol niya ang biktima kapalit ng pera. Gumamit siya ng dummy na Facebook account sa pakikipag-usap sa complainant. Pero nabisto rin siya. Maharap ang suspect sa mareklamong grave coercion at paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act. Inalmahan ng isang kongresista ang pagpapatupad sa pagbabawal ng no permit, no exam policy. Nire-require kasi na kumuha ng certificate para makapag-exam ang walang pang-tuition. Hassle daw yan at nakakalito pa. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Hindi nakakabahan ang mga estudyanteng gipit na baka hindi makapag-exam pag hindi pa bayad sa tuition. Pirmado na kasi ni Pangulong Bongbong Marcos ang Republic Act 11984 o No Permit, No Exam Prohibition Act. Ibig sabihin, pwede nang kumuha ng periodic and final exams ang mag-aaral kahit hindi pa nakababayad ng matrikula at iba pang school fees. Okay na raw sana ang batas na ito ayon kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, pero ikinadismaya nila ang probisyong nagre-require sa mga mag-aaral na magpakita ng patunay na hindi nila kayang magbayad bago ang exam. Kailangan pang mag-secure ng isang estudyante ng DSWD certification para masigurado na hindi siya singilin kapag malapit na yung exam period. Pangamba ni Manuel, baka magkagulo at magkalituhan ang pagpapatupad nito. Nakala natin talaga prohibited na pero baka may mga makalusot pa rin ng mga paaralan na gustong maningil. Kaya gusto natin matiyak na maayos yung IRR nito and mapakinabangan talaga ang batas. Sabi naman ng Department of Education, paplantsahin pa nila ang proseso sa pagpapatupad nito. Partikular kung paano ang pagkuha ng certification sa DSWD. Kasama raw ito sa ikinakasang Implementing Rules and Regulations o IRR. Mangunguna raw dito ang DSWD, katuwang ang DepEd. Posibleng sumama rin sa pagbuo ng IRR ang Commission on Higher Education at TESDA. We will make sure na may mga safeguard measures tayo para hindi maabuso yung pag-i-issue ng certificate ng disadvantaged status ng mga learners who will be requesting them from the level of the DSWD na appropriate. Ang COCOPEA o Coordinating Council of Private Educational Associations gusto rin makonsulta sa pagbuo ng IRR. Nangangamba kasi silang baka maabuso ito. There may be an instant that the student will just keep on applying for the certificate, keep on giving a certificate to the school. But in reality, that student is able to pay. Sa ngayon, habang wala pang IRR ang no permit, no exam policy ban, nasa eskwelahan na raw muna ang bola. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Magkahiwalay na sunog ang naitala ngayong araw sa Metro Manila. Kabilang po dyan ang natupok na pabrika ng toyo sa Quezon City. Narito report. Sa kuha ng aerial video, nangangalit na apoy ang lumamon sa isang pabrika ng toyo sa barangay San Bartolome Novaliches, Quezon City pasado alas 3 kaninang hapon. Makakapal at maitim na usok ang bumalot sa lugar. Ayon sa Bureau of Fire Protection, naging pahirapan ang pag-apula ng apoy dahil sa lakas ng hangin. Ayon sa Bureau of Fire Protection, naging pahirapan ang pag-apula ng apoy dahil sa lakas ng hangin. Tumagal na mahigit 3 oras ang sunog. Ayon sa mga otoridad, nagsimula sa retention room ang apoy hanggang sa kumalat sa buong warehouse. Mahigit 1.7 million pesos ang halaga ng pinsala. Wala namang nadamay na residente. Pero 2 bumbero ang sugatan sa pagresponde. Sa ngayon, inaalam pa kung dahil sa mga kemikal ng pabrika ang mitsa ng apoy. Tinupok naman ng apoy ang isang residential area sa Fatima Subdivision sa Zapote, Las Piñas, pasado alas 7 ngayong gabi. Sa lakas ng sunog, nataranta ang mga residente at nagsilabasan sa kani-kanilang bahay. Tumagal yan ng mahigit 1 oras. Wala raw nasaktan sa sunog. Sa ngayon, inaalam pa kung ilang bahay ang apektado at magkano ang kabuang pinsala nito. Bakas pa rin ang matinding pinsala ng sunog sa Philippine General Hospital na sumiklab noong 1 linggo. Nangangamoy pa rin ang mga sunog na gamit. Kanina, nag-inspeksyon si Interior Secretary Benhur Abalos
Kasama si PGH Director Gerardo Legaspi at ang Bureau of Fire Protection NCR. Nasa 1 milyong piso ang halaga ng pinsala ng sunog. Karamihan sa tinupok nito ang mga medical research na napublish naman daw sa journals. Posibleng dahil daw sa mga faulty electrical wiring o aberya sa mga cable ang sanhi ng apoy. Inirekomenda naman ng BFP na tuluyan ng palitan ng mga wiring ng ospital. Ang mga kuryente dito ay 100 years old na pataas. So talaga pong totally change po talaga, replacement talaga ng kuryente. 4 na ward at 2 intensive care units o ICU ang naapektuhan ng sunog kung saan higit 170 na pasyente ang inilikas. Back to normal na ang operasyon ng PGH. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Sa loob ng irigasyon natagpuan ang bangkay ng isang batang lalaki sa Abra. Nalambat naman ng isang mangingisda ang isa pang bangkay sa Ilocos Sur. Nato report. Sa halip na isda, bangkay ng lalaki ang nalambat ng mangingisdang ito sa bayan ng Bantay sa Ilocos Sur. Iniahon siya mula sa ilog at dinala sa Pampang. May suot siyang gray na t-shirt, asul na sapatos at itim na jogging pants. May natagpuan pang cutter sa bulsa ng kanyang pants. Ayon sa Bantay Police, nasa 20 hanggang 30 taong gulang ang lalaki. Posibleng 24 na oras na siyang patay. Wala naman daw senyales ng foul play pero isa sa ilalim pa rin sa autopsy ang bangkay. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng lalaki at iniimbestigahan pa ang kanyang pagkamatay. Dahan-dahang bumaba sa irrigation canal ang mga tauhan ng Tayum MDRRMO at mga pulis sa Tayum Abra. Sa bahaging ito kung saan naipon ang mga dahon at tangkay ng halaman, natagpuan nila ang bangkay ng 2 taong gulang na lalaki. Ayon sa Tayum Police, masama ang pakiramdam ng nanay ng bata dahil sa pagbubuntis, kaya pinaalaga niya muna ito sa kanyang lola. Matapos paliguan ng bata ay bigla itong nawala. Noong una ay inakalang dinukot ang bata. Pinuntahan ng mga pulis ang irigasyon kung saan madalas pumupunta ang bata. Isinara ang gate nito at inalis ang tubig bago pasukin ng mga otoridad. Nadulas daw ang bata at nahulog sa 10 talampakang lalim ng irigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Sinaksak, sinakal at pinalo sa ulo ang sinapit ng maginang balikbayan sa Tayabas, Quezon. Tukoy ng 4 na suspect sa pagpaslang sa kanila, kabilang ang mismong kapatid ng biktima. Nasa frontline na balitang yan si Brian Basa. Karumal-dumal ang pagpaslang sa mag-inang balikbayan na sina Lori Litada at May Montegi. March 14 nang matagpuan ang kanilang bangkay sa likod ng bahay ng kapatid ng nakatatandang biktima sa Tayabas, Quezon. Nakita yan ng mga pulis nang mapansin nila ang isang hukay at may nakausling binti. Nakita yung binti, tinawagan mo, hindi mo na kagad nila hinukay, tinawagan nila yung soko, kinordon yung area. Nung dumating yung sa kanila, itinuloy yung paghukay. Batay sa autopsy report, saksak, palo sa ulo at sakal ang ikinamatay ng mag-ina. Bago sila natagpuan, halos 1 buwang nawawala sina Litada at Montegi. February 20 nang huli silang makita, nakituloy ang mag-ina sa bahay ng mag-asawang Ligaya at Charlie Pahulas. Si Ligaya ay kapatid ni Litada pero biglaan daw umalis kinabukasan ang mag-ina. Batay sa kwento ni Ligaya, hindi raw nagpaalam ang dalawa sa iba nilang kaanak. Ang nakapagtataka, February 22 nang makita ang maleta ni Litada at Montegi sa ilog sa kabilang barangay. Kaya lalong nagduda ang iba nilang kaanak. Dito na sila dumulog sa wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo. Noong February 21 po ng umaga, ang sabi po sa akin nung tita ko rin, which is si Ligaya po, na nag-away daw po yung si May, which is yung pinsan ko po, isa sa nawawala, at yung tita ko po na si Lori Litada. Nag-away daw po nung gabi, tapos Japanese, di daw po nila maintindihan at nagpatid sa kanila ng 1:30 ng madaling araw. Pero hindi po nila mapatunayan na naihatid po nila yung mag-ina sa sakayan ng bus. Ang isa pang nakapagtataka ay ang pakikipag-chat pa rin daw ni Litada kahit nawawala siya. May natanggap din po akong chat ng tita ko. Yung tita ko pong nawawala, nakapag-chat pa. May mga patunay na po kami na hindi na si tita yung may hawak ng telepono po o yung cellphone. Nagpapanggap na lang? Opo, opo. Ganon.
Sa paglipas ng mga araw, sunod na nawalang parang bula ang mag-asawang Ligaya at Charlie. Si Ligaya umuwi na pala sa kanyang probinsya sa Albay at doon siya nagtangkang magpatiwakal kaya siya natunton ng mga pulis doon. Itinurn over na rin siya sa Tayabas Police. Kabilang si Ligaya sa 4 na suspect. 3 sa kanila ay hinahanap pa kasama ang kanyang mister. Case folder po natin ay halos kumpleto na. Kaya lang, mas maganda kung maisama namin kung ano man ang makuha pa namin ng mga object, document doon sa sinasabi natin na ito na bahay o baka mayroon pang ibang sabihin natin kagaya ng mga hair strand o patak pa ng dugo. Sinisiyasat din ang posibilidad na pinlano ang pagpatay sa mag-ina. Ayon daw kasi sa mga testigo, posibleng pinag-iinteresan ang malaking halaga ng perang dala ng mga biktimang galing Japan. Well, isang tinitignan po natin is personal grudge and possibly money matters. It was reported na may dalaw daw pong pera po itong biktima natin when they arrived from Japan. Dagdag pa ng PNP, sapat na ang nakalat nilang ebidensya para maghain ng reklamong double murder laban sa 4 na suspect. Pero hindi sila tumitigil sa pag-iimbestiga para mabigyang linaw ang buong pangyayari. Mula sa Camp Nakar sa Lucena City, Quezon, nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Pinag-aaralang bawasan ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila dahil sa pagbaba ng level ng Angat Dam. Posible po yung magdulot ng water interruption. Nasa frontline ng balitang yan, si Shyla Francisco. Posibleng bawasan ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila at kalapit probinsya mula sa Angat Dam pagpasok ng Abril. Ayon sa National Water Resources Board, mula 50 cubic meters per second, posibleng ibaba sa 48 cubic meters per second ang alokasyon para sa Maynilad at Manila Water. Paliwanag ng NWRB, tuloy-tuloy pa rin kasi ang pagbaba ng tubig sa Angat Dam sa gitna ng El Nino. Ngayong Lunes, nasa 201.48 meters ang level ng tubig sa Angat Dam, mas mababa sa 201.70 meters kahapon. Ina-anticipate lang po namin ang pagbaba niya at talaga kino-conserve namin ng tubig para sa lahat ng tao ng Metro Manila. Angat ang pinagkukunan ng supply ng tubig sa Metro Manila at mga karatig na probinsya. Kung matuloy man daw ang bawas alokasyon sa susunod na buwan, sinabi ng Maynilad na posible raw makaranas ng water service interruption ang ilang lugar tuwing off-peak hours o mula gabi hanggang madaling araw. Babawasan din naman ang water pressure sa ibang lugar. Ganito rin ang nakikitang paraan ng East Zone Concessionaire na Manila Water para mabawasan ang epekto ng bawas alokasyon sa tubig. Sa ngayon, pinag-uusapan pa ng NWRB ang ipatutupad na bawas alokasyon mula Angat Dam. Nagbabalita mula sa Frontline, Shyla Francisco, News 5. Kasado na ang taas singil sa Muntinlupa, Cavite Expressway. May dagdag singil na piso hanggang 3 piso ang toll hike ng MCX. Katumbas po yan ng 19 hanggang 58 pesos na toll depende sa klase ng sasakyan. Ang taas singil ay bunsod ng periodic adjustments ng MCX na aprobado naman ng Toll Regulatory Board. Samantala, ipatutupad naman bukas ang 10 centavo rollback sa kada litro ng diesel ng Unioil, PTT Station, Caltex, Petrogas, Clean Fuel at Sea Oil. 10 centavos din ang price hike naman pagdating sa gasolina. Wala namang galaw sa presyo ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang rollback sa diesel ay bunsod ng pagdami ng supply ng crude oil sa Amerika. Samantala, may price hike naman sa gasolina dahil sa pagtaas naman ng demand sa India at sa US. Jeep na galing sa outing, bumangga at tumuob sa 2 motorsiklo sa Cavite. 3 ang patay. At Zayn Malik, nagbabalik sa music scene. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Apat ang patay sa magkakaiwalang aksidente sa Cavite at sa Cebu. Kabilang po dyan ang isang jeep na nawalan ng preno at bumangga sa 2 motorsiklo. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Pasado alas 5 ng hapon kahapon, kita sa dashcam video na ito ang isang jeep na mabilis ang takbo habang binabaybay ang turnip ng Sugbo Road sa Cavite.
Nagka-counterflow at nag-overtake pa ang jeep. Nagpagiwang-giwang ito hanggang sa nawala ng kontrol ang jeep, nabangga ang kasalubong na dalawang motorsiklo at tumaob. Diyos ko po, Panginoon ko! Pinatay niya yung mga motor! Sa tindi ng pagkakabangga, patay ang dalawang rider at isang angkas. Ang isa sa mga rider na pag-alamang miyembro ng Philippine Marines. Sugatan naman ang pamilyang sakay ng jeep na galing sa outing at pauwi na sana sa Maynila. Base sa salaysay ng driver, maayos naman ang kondisyon ng sasakyan bago sila umalis. Pero nang makarating sa pababang bahagi ng kalsada, nawalan daw ng preno ang jeep. Wala na raw siyang nagawa kundi ibangga ang sasakyan. Ang gusto niya, ibangga talaga. Naghahanap siya ng libreng space para doon niya talaga ibabangga. Nagkataon naman may biglang sumulpot na dalawang motor, kaya yun nadali. Posibleng maharap sa patong-patong na kaso ang driver ng jeep, lalo't handa raw magdemanda ang kaanak ng mga biktima. Sa Lapu-Lapu City, Cebu, sa pool sa CCTV ang pag-overtake ng motorsiklong ito sa isa pang motor sa Barangay Pahak madaling araw kahapon. Saktong dumaraan noon sa kabilang linya ang isang kotse. Dahil mabilis din ang takbo, nagsalpukan ang kotse at motorsiklo. Sa lakas ng impact, tumilapon ang rider at nagkalasog-lasog ang kanyang motor. Sinugod pa sa ospital ang rider na si Roger Valiente Jr. pero namatay rin kalaunan. Napag-alaman ng pulisya na kaarawan pala ng biktima noong araw na iyon at nakainom bago na disgrasya. Nasa kustodiya na ng mga pulis ang driver ng kotse. No comment siya sa aksidente. Pero ayon sa mga pulis, inamin ng driver na nakainom din siya. Galing siyang inuman din, medyo hanggang nag-umaga, din pauwi na siya kaya medyo mabilis din yung takbo niya. Puro matulin, tapos puro nakainom. Mahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property ang driver. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5. Kalabos ang ilang miyembro ng sindikatong nasa likod daw ng rentangay modus sa Quezon City. Na-recover sa kanila ang mga sasakyang pinuntirya. Nasa Frontline balitang yan si Dave Abuel. Isa-isang hinilera sa Camp Karingal kanina umaga ang 12 sasakyan at 7 motorsiklong ito na nadali ng rentangay modus. Na-recover ang mga sasakyan sa sunod-sunod na operasyon ng QCPD sa nakalipas na 3 buwan. Kasama sa mga nahuli ang ilang miyembro ng 3 sindikato ng rentangay at isang carnapping group. We were able to arrest 5 doon sa mga members nila. Isa sa mga nabiktima ng rentangay ang car owner na si alias Joy. Inupahan daw ng mga salarin ang SUV at van niya na gagamitin daw sa kasal. Pero makalipas ang 3 araw, hindi na niya makontak ang mga nagrenta. Halos 1 taon pa ang lumipas bago niya natanggap ang magandang balita. Kasama sa mga na-recover ng QCPD ang 2 sasakyan niya. Hindi na raw ulit siya magpaparenta. Sa kilala talaga. Relatives, kapag hindi namin kilala, hindi na lang. Tiniyak naman ng QCPD na tuloy-tuloy ang proseso ng pagtunton at pagsauli ng mga ninakaw na sasakyan. Pag kumpleto po yung dokumento ng claimants at sila yung registered owner, upon presentation of required documents, it will be immediately released to the rightful owner. Payo naman ng PNP sa mga magpaparenta ng sasakyan, mas maging metikuloso sa pag-check ng papeles ng magirenta. For example, nag-submit ng driver's license, find time na mabalidate muna sa LTO kung yung bang sinubmit na driver's license ay authentic, on record. Nasa ganun nakakasiguro sila na hindi sila nabibigyan ng mga peking dokumento. Mainam din daw na lagyan ng Global Positioning System o GPS ang sasakyan para natatrack lagi ang lokasyon nito. Kung bibili naman ng second-hand na sasakyan, maging mabusisi para hindi nakaw ang mabili nyo. Get the photocopy ng ORCR nung binibili natin sa sasakyan. Pumunta tayo sa LTO, ipacheck natin ang records. Punta tayo sa MMDA, punta tayo sa Highway Patrol para checking kung may alarma, yung plate number, yung chassis number at yung engine number. Tuloy naman ang pagtugis sa iba pang miyembro ng mga rentangay syndicate at carnapping group. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Binigyang din ni Interior Secretary Ben-Hur Abalos na bawal ang mga vape na may flavor na marijuana. Dapat daw managot ang mga vape shop na mahuhuling nagtitinda ng mga marijuana-flavored vape. Kasunod po yan ang pagkumpiska ng Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA sa mga vape na may halong cannabis oil at marijuana kush sa Taguig at sa Manila.
ang pangamba ng mga otoridad. Baka kumalat ito sa merkado at may benta pa sa mga menor de edad. Pagdating sa mga vape at saka dito sa marijuana, of course, dapat sumunod po tayo sa batas. No? Hindi po pwedeng may marijuana yan. Talagang dapat ipakulong at ipahuli po yan. No? Bawal na bawal. Kaugnay po niya, nababahala ang Philippine National Police sa tumataas na bilang ng mga kabataang gumagamit ng vape. Kung titignan po natin yung statistics, it's a cause of concern kasi ang laki po eh. We're talking about 6,000 na mga minors na tumatangkilik po ng mga e-cigarettes. We already committed to the Department of Health that the PNP will help on the side ng law enforcement po. Showbiz Tonight na tayo. All set and excited na ang cast ng parokya ni Edgar musical na mapapanood na sa April. Full support naman dito ang bokalista ng banda na si Chito Miranda. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. Mr. Chito Miranda over there at this point, folks. Andito na si Chito para sa much-awaited musical na Barugodoy sa Sugudoy. hango ang musical sa mga kanta na iconic OPM band na parokya ni Edgar. Girl power ang peg nito dahil pinagbibidahan ito ni na Felicity Kyle Napuli, Dax De Leon, Mary Norma Damisila at Natasha Cabrera. Tungkol ito sa buhay ng 4 na babae na magkakapareho ang birthday. Iiwan at magbabago ang kanilang mga estado dahil sa isang misteryosong drum beat. Mahigit 40 songs ng parokya ni Edgar ang tampok dito. At dahil ang frontman ng bandang si Chito ang nakaimbento ng title, full support at present siya sa presko ng musical. Kanina nga, when listening to our songs, kanta pala namin yan, ganyan pa rin siya kaganda. Parang nagulat ako na I'm so excited to tell my bandmates kasi since they're not here. Kasama rin sa cast, sina Niña Niño star Noel Comia Jr. na binata na. Siya si Tikmol sa musical. Si Tikmol po, kapatid po siya ni Jen, isa po sa mga 4 female leads. At tinutulungan niya po yung ate niya sa buhay nila para makasurvive. Kabilang din dito ang aktor na si Pepe Herrera. It's my first love. That's where I started, so I always go back. Iba. Theater, sabi nga ng kaibigan ko si Gerald Napoles, hindi mo siya may kukumpara because it's a magical experience. Mapapanood ng Brugudoy Stone sa Gudugstoy ang parokya ni Edgar the Musical sa April 26 sa Newport Performing Arts Theater. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Sa Hollywood naman tayo. Sad boy at heartbroken ang vibes ni Zayn Malik sa bago niyang kanta na What I Am. Single ito ni Zayn sa bago niyang full album na Room Under the Stairs. Emosyonal ang lyrics na tungkol sa toxic past relationship at acceptance mula sa isang tao. Sa May 15 nilalabas ang album. Sumikat si Zayn na bilang miyembro ng One Direction hanggang sa naging soloist siya noong 2015. Patikim pa lang yan sa ating Showbiz Tonight. Diyan lang kayo at may chichika pa ako mamaya. Susunod, isang bahagi ng China nilalamon ng forest fire habang sa kabila, matinding snow naman ang problema. Pati K-pop idol, marikit sa dilim challenge na rin. At ano naman kaya ang laman na mensaheng ipapadala raw sa mga alien sa buwan ng Jupiter? Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Pahirap pa ng mga bombero sa pagkapula sa malawakang forest fire sa China. Higit 3,000 residente ang kinailangan lumikas. Yan ay pa sa Frontline News Abroad.
Sa aerial footage na ito nakuha sa Sichuan Province sa China, makikita ang makapal na usok na bumalot sa kabundukan. Dulot yan ng malawakang forest fire. Mabagal lang ang takbo ng mga sasakyan dahil halos zero visibility na sa kalsada. Nadamay sa sunog ang ilang bahay. Nagtiyaga ang mga bumbero na umakyat sa bundok para bombahan ng tubig ang apoy. Higit 1,000 mga bumbero ang rumisponde sa forest fire. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng apoy. Inilikas na ang higit 3,000 residente. Sa China pa rin, kita sa dashcam video na ito ang pag-ulan na makapal na nyebe. Sa Inner Mongolia Autonomous Region, halos wala nang makita sa kalsada. Matinding perwisyo ang idinulot ng snow sa mga motorista. Ang pickup truck na ito, stranded. Hinatak ng isa pang sasakyan ng pickup. Ang kotseng ito natrap din. Gumamit ng pala ang mga pulis para alisin ang nyebe. Umabot sa higit 100 mga sasakyan na natrap sa snow. Nag-convoy ang mga tractor na ito sa lungsod ng Madrid sa Spain. Minaneho yan ng mga magsasakang nagkilos protesta. Inirereklamo nila ang kanilang pagkalugi dahil sa mas murang bentahan ng kanilang mga produkto sa mga supermarket. Hirap na rin daw sila makipagkompetensya sa mas murang imported na agricultural products. Hiling nilang buwagin na ang free trade agreement sa ibang bansa na nagpapapasok ng mga imported na produkto. Pangamba nilang hindi na rin subukan ng kanilang mga anak ang agrikultura dahil sa kanilang lumalalang sitwasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Drifting na may dance battle, yan po ang kakaibang motorsport sa South Africa na may malalim palang kahulugan. Nasa Frontline na balitang yan si Laila Pangilinan. Drifting. Pero meron ding animoy sumasayaw sa kotse habang umaandar. At ang sakay, binababa pa ang ulo sa sahig. Ang isang ito na nagbihis Spider-Man, parang winawasiwas habang nag-e-exhibition. Ito ang kakaibang motorsport sa Cape Town, South Africa na spinning. Ilang dekada na daw itong tradisyon sa South Africa bilang pag-alala sa mga fallen gangster. Nitong Sabado, ginawa ang spinning event kung saan nanalo si Boxy. Mas higit pa raw sa kompetisyon ang motorsport na ito dahil kultura ang nagbubuklod sa mga kalahok. Sa Cape Town pa rin, imbes naman sa sementadong kalsada, sa bundok ang racing ng mga biker na ito. May ginawang racetrack sa bundok na may habang 617 kilometers. Hindi alintana ng mga rider ang dagdag challenge sa pag-akyat ng bundok ng nakapedal. Inabot ng 8 araw ang mountain bike race. May itinanghal na panalo sa women's at men's category. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Abangan, NASA may ipapadalang spacecraft sa buwan ng Jupiter, bitbit ang mensahe para sa mga alien. At Taeyong ng K-pop group na NCT papasok na rin sa mandatory military service. Tuloy-tuloy balitaan dito sa Frontline Tonight. Pang out of this world ang mensaheng gustong ipadeliver ng NASA. Balak nila magpadala ng message sa buwan ng Jupiter na kung tawagi Europa. Nakalagay ang mensahe sa isang metal plate na may iba't ibang waveform graphics tungkol sa tubig at tungkol sa mismong Europa Moon ang nakasulat sa mensahe. Nakatranslate ito sa mahigit 100 wika. Ang mensaheng yan, kabilang na po ang Tagalog at Cebuano. Kapag na-decode ito ng mga alien, makakatulong ito sa kanila para ma-explore ang naturang buwan. Sa Europa Moon kasi merong karagatan, kaya't posibleng merong ibang nilalang doon. Nakaukit din sa metal plate ang litrato ni Planetary Science founder Dr. Ron Greeley. Kakabitan din ng microchip ang isang bahagi ng metal plate. At nakaukit dyan ang 2 milyong pangalan sa buong mundo. Sa October, ipapadala ang mensahe at inaasang makakarating ito sa Europa Moon sa taong 2030.
Kung dati, time is the ultimate truth teller ang motto ni Bea Alonzo, ngayon, tila it's time to heal na nang maispatan silang happy together ni Julia Barreto. Yan at iba pa sa report ni MJ Marfori. The world is healing. Yan ang scene ng maraming netizens para kina Bea Alonzo at Julia Barreto. Naispatan silang dalawa na masayang nagchichikahan na may pagbebeso-beso pa. Kuha yan sa surprise birthday tribute para sa star maker na si Johnny Manahan, aka Mr. M. Super happy at pinusuan ng fans ang latest interaction ni Bea at Julia. Comment ng ilan, time to heal na at mag-move forward. Marami kasing fans noon ang naghinalang iniwan ni Gerald Anderson si Bea para kay Julia. Nakarelasyon ngayon ng aktor. At bukod kay Bea, very sweet din si Julia sa kanyang tita na si Claudine. Nakuhanan din silang magkayakap. Matatandaan nagkaroon sila noon ng hindi pagkakaunawaan dahil sa umano'y away ng Barreto sisters. Pero last year lang nang sabihin ni Claudine na all is well ang relasyon niya sa kanyang mga pamangkin. Eto pa, para sa Josh Leah fans. Reunited din sa birthday party ang dating love team at mag-ex na sina Julia at Joshua Garcia. Nagyakapan pa sila at nagpa-picture together with former Kapamilya President Charo Santos Concho. Speaking of relasyon, may inamin tungkol dyan si legit Dabarkads Miles Ocampo sa status nila ni Elijah Canlas. Pero nag-usap na kayo ulit? Yes. Kayo na ulit? Let's see, we're working on it. Last November lang nang kumpirmahin ni Elijah na hiwalay na sila ni Miles. Pero sa ngayon, work mode muna si Miles. Dahil bukod sa Eat Bulaga, bibida na rin siya sa bagong kapatid serye na Pajak Princess. Coming soon na yan sa Mayo. Kasama rin dito sina Aramina, Yayo Aguila, Christian Vasquez, Jameson Blake at marami pang iba. Abangan din si Miles sa Lenten special ng Eat Bulaga na nagbabalik after 5 years. 3 episode ang meron para rito. Kabilang dyan ang Selda ng Kahapon, Love Thy Neighbor, at Para Di Makalimot. Bibida rito sina Tito Vic at Joey, kasamang iba pang legit Dabarkads. Mapapanood yan sa March 25 hanggang March 27 dito sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Sa mga OPA naman tayo. Papasok na sa military si NCT leader Taeyong habang si Hisong ng Enhypen kinakiligan sa kanyang marikit sa dilim challenge. Swag in his black outfit at nag-uumapaw sa kagwapuhan si Hisong sa video. Pinusuan niya ng fans lalo na ng mga Pinoy engine. Mahigit 3 million heart reacts na rin yan sa TikTok. Heads up naman sa N-Citizen fans. Naghahanda na si NCT member Taeyong sa pagpasok niya sa military sa April 15. Kinumpirma yan ng kanyang talent agency na SM Entertainment. Nagpaalala rin ang ahensya na walang idaraos na event para dyan. Si Taeyong ang unang miyembro ng NCT na papasok sa military. At yan ang hottest and latest sa showbiz tonight. Ako si Jana Lipon. Happy Monday mga kapatid! Teka, pero bago tayo mag-good night, Johnny, anong translation nung we're working on it pag sinabi, pag yun tungkol sa, sa relationship status? Parang, ano naman yun? Sinusubukan nila kung pwede pa, may second chance pa ang relationship. Oh, di ba? What? Translation nga siya. Totoo naman eh, okay, di ba? Para sa ating pabaong pampa-good night, hinahanga ng isang pamilya sa Bulacan na puro professional ang mga anak na pinursige ng kanilang mga magulang na napagkaitan ng edukasyon noon. Sila po ang pamilya de la Cruz, ang panganay na anak, kapitan ng barko. Ang pangalawa ay businesswoman, doktor naman ang pangatlo. Meron ding civil engineer at ang bunso ay kasalukuyang marine engineering student. Ayon sa isa sa magkakapatid, hindi nakatungtong ng kolehiyo ang kanilang tatay Apolinario at nanay Legada dahil sa kahirapan. Kaya't pinilit nilang makapagtapos silang magkakapatid. Malaking pasasalamat nila sa kanilang super tatay at super nanay na niniwala rin sa kanilang mga kakayahan.
At speaking about Super Tatay at Super Nanay, congratulations po sa ating partner na si Mian Los Baños. Hindi ko lang kung pwede nyo i-announce, kaya hindi natin sasabihin kung bakit. Pero sabihin lang natin hindi dahil sa loto. O doon sana sa loto rin, no? Pero may hint na yun. Wala akong sabi with a chance. At yan pong 45 minuto pag-imay sa Malagang Headlines. Balta ang diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbalita. Sa ngalan po ni Mian Los Baños, ako po si Ed Lingao. Magandang gabi.